people once again. Dalangin ko po, you bless each one of us, O Lord God, and bless the word that we are going to receive, that it might flow with miracles and wonder. We ask you this in Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us open our Bible on the first reading. In the wilderness, the people thirsted for water, and the people complained against Moses and said, "Why did you bring us out of Egypt to kill us and our children and livestock with thirst?" So Moses cried out to the Lord, "What shall I do with these people? They're almost ready to stone me." The Lord said to Moses, "Go on ahead of the people and take some of the elder of Israel with you. Take in your hand the staff with which you struck the Nile, and I'll go. And go, I will be standing there in front of you on the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it, so that the people may drink." Moses did so in the sight of the elders of Israel. He called the place Massah and Meribah, because the children of Israel quarreled and tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" The word of the Lord. Us right now. Amen. Pwede na po kayo maupo, mga kapatid. Water. Give us water to drink. Ito po mga taong ito na mga Israelita, sila po ay nagdasal sa Panginoon na sila'y makawala sa slavery ng mga Ehipto. So, noong nanalangin sila, inalis sila sa slavery. And then, nasa wilderness na sila, ay nagrereklamo kay Moses. Si Moses, sila po yung ang ginamit ng Panginoon to let out of Egypt, yung mga hinirang ng Diyos. Kaya natin tayo po lahat dito ay hinirang ng Diyos. Para po sila maka-escape sa slavery of Egyptian. And then, noong nandun po sila sa wilderness, "Give us water to drink," sabi niya sa kay Moses. Anong ginawa ni Moses? Tama? He bring the problem to the Lord, right? Pumunta ka sa bundok ng Horeb at hampasin mo ng ang malaking bato at dumaloy na ang tubig. Tingnan po natin yung masalita ng Diyos. Sabi po doon, "I will be standing in front of you. You strike the Nile and the water will flow." Siyempre po, ito po tumutulong sa mga tao ito. Ginagamit po si Moses. Nagagalit sila. Gusto pa nilang babahin si Moses. Sabi naman ni Moses, "Bakit hindi na lang tayo magtiwala sa Panginoon? Sa halip na magtiwala sa Panginoon, reklamo ng reklamo ang mga Israelita, the chosen people of God." Yung mong reklamo, instinct po yan ng mga tao. Di ba kung pumunta ka ng restaurant, hindi naman kung nagpunta ka, tumupo ka dyan, nandiyan agad yung pagkain mo. You need to learn to wait. Bago mo makain, makakainin mo, kung kahit anong gutom mo, you need to learn to wait. Amen? Sa Pilipinas, ang dami mong banggaan. Kasi singit na singit ang mga tao doon. Instinct mo lang mga tao yan eh. Nagmamadali.
Anong nangyayari? Nagkakaroon ng bangga. Sige ba eh? Amen? So, we need to wait. Dapat matuto tayong mag-antay. Amen? Come to God. Ano ba pwede natin gawin? We need to come to God. Sa lahat ng ating mga problema, pagsubok, ang mga tao, uhaw. Uhaw na uhaw sa maraming bagay. Amen? So, para kung mabilis, kasi 15 minutes lang ako dito, ay gumawa po ako ng password, 3P. Para madali natin matandaan. Noong nagagalit po ang mga tao, galit na galit sila kay Moses, gusto nilang batuhin kasi sabi niya, dadalhin mo ba kami dito dahil lang para kami matay sa uhaw? Ano po ang ginawa ni Moses? Sabi ni Sister Lenny, nagdasal. Hindi po puro daldal. Amen? Amen. First, bago ko po ituloy, gusto ko pong magpasalamat. Alam niyo po, visible na visible po sa mga council na si Kristo nakikita sa pagkatao nila. Alam niyo po, nung naghingi ng tulong, yung isang kapatiran natin, ay nag-usap-usap po kami si Sister Annie at yung anak niya. Tutulungan namin. And then expected na yung mga council darating doon para magbalot. Matanda naman kung hindi mga magbalot ng mga dadalhin niya. Visible na visible sa inyo ang Panginoon. Kitang-kitang si Kristo ay nasa inyo for us to follow His command. Alam niyo po, nanalangin ako sa Panginoon na lalo pa kayong pagpalain ng Diyos sa ginawa ninyong pagtulong kay Sister Sally. Amen? Ganun din sana kay Sister Ami. Thank you so much. Alam mo, yun po ang kulang sa mga taong ito. Pagkatapos sila alisin sa Egypto, instant mo na magreklamo, dapat marunong tayong magpasalamat. Amen? Yan po yung common problem ng mga tao. And it is happening in our life now. Instant mo na magreklamo. Oh, bakit ito na mag-asawa ko? Reklamo dito. Yung iba naman, mag-aasawa, mahanap ng iba kasi hindi kompleto doon sa asawa. Hindi na alam ng Diyos kung saan tayo ilalagay. Amen? Reklamo, uhaw sa pagmamahal, uhaw, walang laman yung bulsa. Kaya, di ba, dami kinakuha ng tao. Uhaw sa maraming bagay. Amen? Amen. Tapos, itutuloy ko po sa inyo. May nangyari po kasi sa akin that was February 28 tayo nagdakot, di ba? March 1, hindi po dumating yung delivery ng kanyang kalan. Wala silang pagkain, wala rin po yung refrigerator. Siyempre, ako po yung pina-order niya. Hindi po nagkatama yung delivery, nagbumabalik lagi yung delivery kasi ang hirap po doon sa lugar niya na hindi nakukuha, hindi sila mag-meet. Kahit katok yung hindi naman nabubuksan. So yung delivery, di ba di sumasagot ng telepono? So, yung delivery laging bumabalik. Noong March 1, siyempre po tumakbo ako sa Canadian Tire. At para bumili ng isang maliit na kalan, worth $80 lang po. Tapos, bumili po ako ng mga makakain nila. Dalawa sila yung kanyang anak-anakan. Pagdating ko po doon, siyempre po gabi na dahil hindi naman po ako nagdadrive ng gabi. Alam niyo po, habi, talaga hindi ko po makita yung address niya. Alam mo, yung dasal ni Moses, sabi niya, please, Lord, help me. Baka batuhin ako ng mga taong ito.
Ganon din pong ginawa ko. Lord, please help me. Tulungan niyo po makarating ako at makabalik kasi hindi ko po talaga nakikita yung daan. When we give our problem to the Lord, He will always make ways. Alam niyo po, kita ko po talaga tunay yung address. Lord, salamat po. Kasi madilim po, hindi ko po nakikita na hindi na po ako pwede mag-drive sa gabi. Hindi ko po siya nakita, talagang ikot, nakadalawang ikot ako, ikot lang nag-ikot. Sabi ko, Lord, parang maawa niyo na po, gusto ko po makapunta at makabalik ng safe. Talaga namang ang Diyos, pag kumiting ka sa Kanya, at talagang yung sa puso mo yung pag-ibig, walang hindi pagkakaloon ang ating Panginoon. Amen? When we pray, another P, iba yung unang prayer, the presence of the Lord is with us. Sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, strike the Nile. Diba? The rock. Kahit mo gaano katigas, the water will be squeezed. Sabi ko na Panginoon, I will be standing in front of you. Meaning, the presence of the Lord will be with us. And naniniwala ako the presence of the Lord is with us right now. Amen? Sabi po doon, give them water. Diba kung ikaw mo niya yung sinasabihan, give them water. Ano yung sabihin niyo sa inyo? Give them water. Kasi uhaw na yung mga Israelita. Give them water. Yung instruction sa atin, give them water. Yung mga nangangailangan ng tulong. Kaya, yung pagtulong nila ako mga council, hindi ko po yun alam. Dahil just saw them. Pinangungunahan niyo ni Sister Ami na nag-open ang puso niya and makikita mo the presence of the Lord is there. Amen? Amen? Hindi kanya mababayaan. Amen? Sabi niya, sabi po sa atin, kasi minsan nagdarasal tayo, hindi natin nababansan yung dinadasal natin. Lagi natin dinadasal niya, Psalm 91 verse 15. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. Ang pinig po natin yun. Ang pinig po natin yun. Tayo po mga naglilingkod, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo. Marami po tayong pagdadaan ng Exodus. Pero dapat makikita ko lamang po sa inyo, nangyari sa aking buhay. Maraming Exodus, but look, I'm still standing in front of you. Hindi po, kapag ikaw nagsiglingkod sa Panginoon, it's not built of Moses. Marami kang Exodus na pagdadaanan. But keep on doing what God wants you to do, and you will see the result. You are always standing, you're always victorious, you will always be successful in all what you're doing. Never give up, never stop. Mga kapatid, another P. Pick up. Sabi ko doon, pick up. Pick up the stick with which you strike the Nile. If we follow His command, you will sow the flow. If we follow His command, sabi niya, no matter what, don't give up. Kasi yung mga dumarating sa buhay natin, part po yan. Part po yan ng ating pag-serve. When the water flow from the rock, diba? Ang ginagawa ng Panginoon sa kanya, pick up the stick. Ha? What does it mean to you? Pag-isipan niyo ako kung ano sinabi ng Panginoon. What does it mean to you when He said, pick up? Pag sinabi sa atin, sinasabi naman sa atin sa ngayon yan. He is giving us the courage, to overcome obstacles. How? We have to trust the Lord that the higher power
ko po that God is always standing in front of me. Amen? Namatayan po ako ng asawa. And it's not a joke. Nawawalan ka ng asawa. Kung ano man po, yung challenge na darating sa buhay natin. Ako po siguro pinadala ni Lord sa oras na to, na pagsabihin sa inyo, whatever challenge, mga kapatid. Kahit ano pa yan dumating na mga challenges sa atin, He will always guide us, He will always lead us. Marami pong obstacle, iba't iba. Amen? Amen. Sabi niya po, natapusin ko na po, in everything you do, stay away from complaining and arguing, so that no one can speak a word of blame against you. No reclam. Amen? Okay. So, thank you po Lord sa bawat salita na aming natanggap sa oras na to. Holy Spirit of the living God, we ask you to flow to each and every one of us, O Lord God, that all of us today will go home full of blessing. We know that you are with us right now, standing in front of us, and we lift up to you, Lord, na ang lahat ng mga nakarating dito will receive the word that you gave to us today, O Lord God. Bless niyo po si Brother. Kailangan po namin ang prayer ninyo. Si Brother Renato, na siya po ang gagamitin ng Panginoon sa paghahayag ng inyong salita. We ask you this, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.